The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph and the infant lying in the manger. When they saw this, they made known the message that had been told them about this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds. And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, just as it had been told to them. When 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb. Sisters and brothers, dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Isang magandang umaga po sa inyong lahat at isang mapagpalang bagong taon 2024. Tatlong bagay lamang ang ating pwedeng i-take away or perhaps depende sa inyong disposition sa umagang ito. Pero ang aking pagtutuunan ng pansin ay tatlong bagay lamang. Ito ay palagi nating nauulit kapag season of Christmas. Unang-una, ang tinatawag nating liwanag ng ating pananampalataya, the light of faith. Pagkatapos kasi ng Annunciation, nakita natin, umalis ang anghel, iniwan si Maria. Like most of us, Mary had to hold on to the promise. She had to trust God, although she did not know the other details. And Mary must have been consoled nung siya ay binisita ng mga pastol. Sapagkat ang mga pastol ay nagkwento, sapagkat sila ay may narinig na balita, makikita nila ang magliligtas na sa kanila na isang sanggol. At ang mga shepherds ay naghanap at sila ay natagpuan. The visit was a confirmation that everything was happening according to God's plan. Di ba kung minsan sa ating ding buhay na nasusubukan din ang ating pananalig o ang ating paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Pero makikita natin, binibigyan tayo ng kahit na isang butil ng liwanag upang tayo ay makausad kahit isang hakbang lamang sa ating buhay. We can be consoled and grateful when our Lord sends little confirmations to encourage us along the journey of life. Yan ang tinatawag nating light of faith. Pangalawa, ang puso ni Maria. Anong narinig natin sa Ebanghelyo? Mary kept, itinago sa kanyang puso, and she reflected on them in her heart. Hindi lamang nananalangin si Maria, ang kanyang buong buhay ay isang panalangin. At yan ang hamon sa atin. Kapag tayo ay pumupunta sa manawag, halimbawa, tayo ay maraming dinadasal, marami tayong minimithi, marami tayong inaasa sa mahal na Birhen at sa Panginoon. Pero hindi yon. Kailangan ang ating buhay mismo ay isang panalangin, isang malaking dasal. For 366 days of 2024, ang ating buhay ay ang ating panalangin. She had learned that she could discover the hand of God, the finger of God, in everything that is happening to her. Nakita niya sapagkat siya ay inihanda ng Panginoon nung kanyang binitbit ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Unti-unti nag-a-unravel, nakikita niya ang plano ng Diyos sa kanyang buhay.
And God is also speaking to each and every one of us, no matter what our circumstances in life are. Kuminsan kasi, di ba, kapag hindi natin natatanggap ang ating gusto ayon sa ating kagustuhan, medyo nadi-discourage tayo. But no, tayo rin kagaya ni Maria ay kailangan makadiskubre kung nasaan ang kamay ng Diyos sa mga nangyayari sa ating buhay. At pangatlo, ang mga pastol. Nakita ni Maria, ang mga pastol ay mga ordinaryong tao. Kagaya ko, kagaya nyo, kagaya nating lahat. Sila ay mahirap, sila ay simpleng mga tao. Hindi sila mayaman, hindi sila makapangyarihan. Of course, Mary was not surprised sapagkat nakita rin ng Diyos ang kanyang kababaang loob. Kaya kailangan tayo rin ay maging makapagkumbaba sa taong ito. Nakikita natin na merong role ang mga shepherds, merong role si Maria in the work of salvation. Ganun din tayo. Huwag natin akalain na ang Pasko ay 2,000 years ago. Hindi. Hanggang ngayon ay nagaganap ang pagliligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng ating involvement in that story. It unravels every time we believe in God, every time we discover that indeed, alam natin ang dahilan kung bakit nagparito ang Diyos bilang isang sanggol, bilang isang tao, kagaya ko, kagaya nating lahat. At yan ay dahil mahal niya tayo. Kaya nga sa ating first reading makikita natin, di ba? May the Lord bless you and keep you. May the Lord let His face shine upon you and be gracious to you. And the Lord look upon you kindly and give you peace. Sana po ay sa mga darating na araw ng bagong taon ay mapangyari o mangyari ang mga blessings na ito. Hindi lamang tayo humihingi at nagpapasalamat ng mga biyaya at blessings sa ating buhay sa mga nakaraang taon, kundi sana tayo mismo, ang ating buong pagkatao, ang lahat ng mga nangyayari sa ating buhay ay maging blessing, hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para sa mga ibang tao.